Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Good evening, good evening, good evening sa lahat po ng mga nakatutok sa atin dito sa Pilipinas at syempre mga kababayan natin sa ibayong dagat, mga OFWs man o kaya naman mga balikbayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama natin ngayong gabi. Walang iba, ang titser, ang dean, ang presidente, ang GM, ang daming title. Pero siya po ay abogado de Campanilla. Walang iba kundi si Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paano mo ginagawa yon? Ang dami mong hats. Edi isa-isa ang suot. So ngayon, kunwari GM ka. Isa-isa. Ngayon, GM Diba? ka. O ngayon, ano ka? Talent. Sa isa. Ayan, yun ang hat mo ngayon. Okay. Anong pinaka gusto mong hat? Hat-hatan. Hat ka, H-O-T. Hat. Anong pinakagusto kong role Anong sa gusto buhay? pinaka gusto mong role sa buhay? Yung husband. Naubo ako dun Akala ko tatay, pero ikaw husband. Kasama na sa husband yung pagiging tatay. Okay. Uy, pero ang ganda nun tatay At saka husband Bukod sa pagiging abogado. Kinilig ka na naman. Syempre. Ang sweet, di ba? Napaka-sweet. But anyway. Ayun na yung telephone number. Ano po? Sige. Kapag ka-Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Kung gusto po nyo magtanong, pwede po kayong mag-text sa mga numbers na yan. Ayan. Hindi man po namin masagot ngayon, antay lang kayo, masasagot din namin yan. Hindi naman isang taon, Basta pipila. Basta pila lang kayo. Oo. At saka hindi alam nyo, sa dami ng mga nagtatanong dito, minsan, pagka nakikinig lang kayo, there are similar situations na pwede nyo makapulutan ng aral. Pero, datapwat subalit. Ngunit. Bawal itaga sa bato yun. Kasi baka iba-iba yung sitwasyon, di ba? Opo. Ikaw nga magsabi. Wag po ninyong isipin na magkakapareho ang solusyon doon sa mga akala nyo'y parehong mga kaso. Yes. Pero without you knowing it, dahil meron palang hindi nasabi na Importante pala yun. Importante pala yung detalye. Ay baka po magkaiba ang konklusyon. Gaano ka-importante, attorney, ang bawat detalye sa kaso? Paano mo malalaman kung ito ay importante at paano malalaman na hindi pala siya importante? So, ikaw? Mahirap yan. Mahirap? Kasi malalaman lang nating importante yan kung sa ating pag-aaral ay magkakaiba ang sitwasyon. So, ikaw, sa tagal mong nagkakaso, halata naman talaga dahil ikaw'y batik-batik na, di ba? Alam na alam mo kagad kung itong taong to ay medyo nagchichingonaning. Well, makakalata mo Mahalata minsan mo? na meron siyang hindi Sinasabi. Kasi parang siya mismo yung naghihinala na baka pagka sinabi niya yung detalyeng yon ay maging hindi pabor sa kanya. Pero ikaw, bilang abogado, dapat ba sinasabi sa'yo lahat? Dapat. In fact, sa simula, sasabihin mo agad sa kliyente mo yan. Ano sasabihin mo? Na dapat ho lahat ay sabihin ninyo. Wala ho dapat kayong ililihim kasi baka ho pagsisihan ninyo. Later on, na kapag ang itinago ninyong detalye ay nailabas noong kabilang panig ay hindi ho pala kayo Magugulat ka. Hindi ba siya magulat?
mag-iiba po ang sagot. Mag-iiba po ang sitwasyon at magiging laban na sa inyo. Pero kung sinabi nyo sa amin lahat ang detalye, kami ho ang tutulong. Kung pwede hong lusutan, malulusutan ninyo at kami ang gagawa ng legal na paraan para ito'y malusutan. Hindi ho po pwedeng itatago ninyo. Sabi ko na nga, mga abogado talaga kaiba eh. Dapat ay ibubulalas mo lang lahat. Ay, talaga. So, ipapakita mo lang lahat. Attorney, question. So, ikaw, for example, ayan, may dumating na kliyente sa harapan mo. So, may kaso siya, medyo mabigat yung kaso niya. Paano mo, pinapasalaysay mo muna or nagtatanong ka kaagad? Salaysay ka muna. Hayaan mo muna siyang magsalaysay. At pagka natapos na yung salaysay niya at meron ka pang gustong linawin, doon ka ngayon magtatanong. At sa pagtatanong mo na yan, ay lilinaw. Ikaw naman pala may kasalanan. Di ba? Malinaw na malinaw. Judgmental ka rin, ano? Kaloka, judgmental. Ikaw naman pala may kasalanan. O, Di ba? sige. O, eto na. Eto, titingnan natin kung anong kaso nito, ha? Si Brian kasi ay 32 years old ng Quezon City. Ang tanong niya, nabangga ako sa likod ng motor habang naka-full stop at nagpagawa kami ng police report para sa insurance. Pero walang kasong na-file laban sa akin. Ngayon, sinabihan ako na baka hindi raw makakuha ng police clearance dahil may nakalagay na reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property sa report. Totoo po ba na maapektuhan ang police at NBI clearance ko kahit wala namang naisampang kaso? Kapag wala po kasing kasong naisampa, ay wala po kayong masasabi na pending na kaso. Oh, in short, walang record dapat. Dapat walang record. Kaya lang yun daw nakalagay, hindi niya kasi sinabi eh. Saan kaya nakalagay Yung reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property? Ang sabi sa report. Sa police report. Okay, sa police report daw. Yung police report po kasi ay hindi yun ang nagiging basihan ng pag-i-issue ng police clearance. Oo. So, ibig sabihin mo na nangyari nga yun. Pero Kumuha ka ng police clearance. Wala namang Wala kaso. talagang kaso dahil pwede ka makakuha na clear. Walang kaso sa police report mo. I mean, sa police clearance mo. Walang annotation. Lahat wala. Kasi ang pagkakaalam ko po, ito ay ire-report sa record ninyo sa NBI the moment na isinampa sa piskal, sa prosecutor. So, possible nga na hindi naisampa yung kaso, kaya wala doon, makiklear sa police clearance. Dapat maklear siya. Okay, baliban na lamang, hindi NBI clearance ang sinasabi niya, police clearance. Palagay ko dahil sila ang may hawak ng report, baka ilalagay nila doon. Actually, bibigyan ka naman ng bibigyan ka na naman ng papel. Okay. Ang alam ko nakalagay din dun sa papel na police clearance. Kaya lang ang nakalagay dun sa body niya, meron kang pending. Isusulat? Kasi police clearance hindi NBI. Pero NBI, wala. Yung NBI wala kasi pag walang kasong isinampa sa piskal, hindi makakarating sa NBI. Pag walang kaso, walang pending na kaso sa piskal o sa court, wala sa kang NBI. record. Pero sa police, maari. Kasi sila yung gagawa ng report. Sabihin nila, hindi, meron kang may pending ka rito. Okay. So, ilalagay nila ngayon doon yun. Alright. Okay. Ito si Kane ng Cavite. Magandang gabi sa iyo, Kane ng Cavite. Anong gusto mong itanong kay attorney? Good evening, Kane. Kane? Nawala. Si Kain. Nawala si Kain. O sige, mamaya ng konti. Nagutom. Nagutom si Kain. Nagutom at sumubo. Ayan na. Si Hello, Kane. Hello, good evening po. Good evening. Anong gusto mo itanong kay attorney? Attorney, this is a bit complicated po. Pero, bali po, I have a pending LNRC case po ongoing and I am self-representing po. Ano daw? Anong Ngayon kaso? po,
NLRC. Apo. And I'm currently self-representing po. Sorry, ulit. Self-representing sa NLRC. Wala kang abogado. Okay. Apo. Sige. Apo, wala po ang abogado. Anong kaso yung sinampa mo? Bali, ano po, this is about gross negligence and breach of contract po. Nung Gross employer. negligence and breach of contract. Okay. Okay, gross negligence ng employer. Apo, ng employer, ng HR po namin particularly. Ayan, okay. At tapos, nag-file ka ng action for damages, complaint for damages sa NLRC. Exactly po. Okay, ano po ang tanong niyo sa amin? Ito po kasi yung case, medyo complex po siya. Bali po, ang nangyari is, yung dependent ko po kasi, ako po kasi is regular employee ng isang multinational company. Mhm. Ngayon po, entitled po kami sa health insurance coverage, including me and my dependents. Mhm. Ngayon po, nung ipinanganak po yung anak ko, we have this rule na we have to submit his documents 14 days after niya ipanganak para i-enroll doon sa health insurance. Right po, I followed the process and with the guidance of the policy. The guidance of And the... unfortunately po, Policy. Unfortunately po, dapat bottom line, September 1 dapat activated na yung health insurance. Ngayon po nung September 11, nag-start po ako magtanong sa kanila kung nasan po yung account number kasi kung sakasakali kung kakailanganin. Ngayon po, simula po noong September 11 hanggang September 22, continuous po yung pag-uusap namin kasi ang nangyari po pala, according to sa isang department, yung dedicated liaison, wala daw pong ipinasang or in-endorse yung HR. Ba't nangailangan ba ng medical yung anak mo? At ito po, bali po nung September 22, actually September 21, ina-hospital po yung anak ko kasi hindi siya nakahinga. Hindi siya nakakahinga, tapos medyo malala po. Bali ang naging findings po sa kanya is neonatal sepsis and severe pneumonia. During that time, bali yun nga po, wala kaming active na health coverage. And of course naman po, ang pupuntahan naming hospital is yung pinakamalapit, gawa ng critical po yung condition ng bata. Ngayon po, the question is po kasi, nung September 17, September 17, tsaka September 19, they are denying that the coverage should have started September 1. Instead po, they are telling na it should start October 1. Because? Now, we have, bali wala po silang mai-present na document to why is that. They are just saying na the confirmation, yung email confirmation, tsaka acknowledgement that I received is just a mailing error. So in According to short, them. hindi binayaran yung kanyang hospitalization. In short, sabi ng insurance ay hindi ka covered. Oo, hindi siya covered. Okay, hindi siya covered. Hindi, actually po, in short po, nung time na kailangan po namin yung health insurance, wala po kaming mai-present. Resulting po na-deny po kami ng hospitalization po. Hindi po siya hindi binayaran eh. Kung nag-cost po siya para magpalipat-lipat kami ng hospital kasi kasi yung hospital po na pinuntahan namin is nanghihingi po ng down payment. Ngayon wala naman po kaming maibigay by that time. Kasi nga po medyo hirap din po. So ang nangyari po is nung araw na yun na bumabagyo, pati nung the following day,
maka-anim na hospital po kami na lipat. Starting po doon na wala kaming health insurance. Ngayon po, here's the question po. Bali po, here's the question po. Kasi po, according to an advice po from a previous lawyer, sabi po sa akin, I can file for both labor case and a civil case for quasi-delict. Ano daw? Quasi-delict. Ngayon po, ngayon po, I have a contradicted, meron po contradicted na advice sa akin na sabi, it should just be, labor case. Tapos, eto po, kung ibabase ko po sa mga responses po ng respondent doon sa position paper nila and reply, they are trying to get rid po of the jurisdiction of the arbiter. So, ang gusto ko lang po sana itanong is, how true it is po na I can file for both labor and civil case? And what is the next best course of action po in case na i-dismiss due to the jurisdiction issue? Well, ang nangyari po kasi dito, hindi kayo nabigyan ng insurance coverage. Na benepisyo niya. Na dapat. benepisyo mo dapat yon. Okay? At ang pinaghihinalaan natin na rason ay hindi nila i-process yung pagrerehistro nung kapanganakan ng dependent mo doon sa insurance company. Yung insurance, definitely third party yan. Tsaka yung insurance kasi, meron siyang policy na meron siyang proseso na sinusunod. At kung hindi nasunod ang proseso, kaya hindi sila nakapag-issue ng certificate of insurance cover, ay lusot sila ron. Kaya ngayon, ang sinasabi ngayon ng lawyer na nakausap niya, ay sapagkat ito ay labor benefit na hindi mo na-avail dahil sa kapabayaan noong HR ng kumpanya, ito ay isang labor benefit na dapat ay bayaran nila sa iyo, kaya ito ay isang labor case. Okay, kasi non-payment of a benefit. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, anong tingin mo, attorney? well, pwede kasing meron namang argumento na magsasabing ay kasi hindi naman ito parang baka hindi ito mag-fall doon sa labor claim na ang may jurisdiction ay ang NLRC. Pero sabi mo nakakandun na kasi yung kaso niya. Kaso mo, nakafile na doon. Di antayin na ang sa akin, since nakakandun na, tignan natin kung ano ang magiging resulta ng arbiter. Okay. Pero yung sinasabi niyang kaso na quasi-delict, alam mo ano ba yung sabihin ng quasi-delict? Ang quasi-delict, ang katumbas niyan sa common law ay tort. Ano daw? Tort. Ano yung sabihin ng tort? It's a wrong. Okay. They committed a wrong. They wronged you because of maybe it pwedeng intentional or pwedeng negligence. Okay. Sa kaso nito, pwede Mukhang nating sabihin natin na negligence. Okay. Dahil dun sa kanilang negligence, ay they committed a wrong. They wronged you. Okay. Okay. And for that wrong, you should be compensated. Ayan. Okay. So, ang dun sa quasi-delict, ang hihingin mo ay hindi labor benefit, ang hinihingi mo ay damages. Danyos. Danyos. Okay. Pwede ba niyang ilakip yung mga hospital bills niya as danyos? Yes. Kasi dami yun ang lahat na pinsala na dinanas mo dahil sa kanilang kababayaan ay pwede mong bawiin sa kanila dahil sa sila ay naging negligent o pabaya.
Ngayon, ang tanong ko, attorney, ganito. Di ba sabi mo kanina, it was the HR most probably who committed the Negligence. The negligence. So pagka HR, paano yun? Kumpanya ba yun? Baka sabihin ng kumpanya, tao lang yan eh. Siya Hindi, nagkamali eh. Pero sila, ang tawag natin sa kanila ay mga agents of the company. Okay. So, may Kasi hierarchy ng responsibility yun. At saka tanda mo yung kumpanya, Oo. yung corporation, kung ang employer ay corporation, ito ay walang physical existence. Hindi mo nahihipo yung kumpanya. Ang isang kumpanya ay gumagalaw sa pamamagitan ng kanyang mga ahente. I see. At ang kanyang mga ahente nga ay ang nagpapatakbo noong kumpanya at ang nagpapatakbo ng kanilang personnel department ay yung HR. So yung kapabayaan ng HR ay kapabayaan ng kumpanya. Okay. So, may laban siya. Oo, pero yun nga, medyo magastos yan. Kasi kung dalawa yung, dalawa yung sabay mong ipa-file na kaso. So, maggastos sa oras yan, dalawa yung, at saka hindi ka pwedeng mag-file ng kaso. Yung quasi-delict, it's a case in court. So, kinakailangan mo ng isang abogado para tumulong sa iyo sa pagpa-file ng kaso na yan. Pero kung may file na siya sa NLRC, ano ang suggestion mo? Intayin niya muna sa NLRC. Baka naman pwedeng antayin mo Kasi na lang baka muna. naman masolusyonan na sa NLRC. Baka Di naman ka nagagastos. Di ba? Kasi at kung hindi, mapupersa ka, kumuha ng abogado. Ikaw ba ay employed pa rin as we speak doon sa kumpanya mo? Yes po, yes po. Employed pa rin naman pala siya eh. Sige, pero sa akin, kung sabi mo kasi multinational ito, ang suggestion ko, Opo. kay quasi-delict, kay labor ang kaso, baka mas maganda kung magko-consult ka na sa isang abogado. Ay hindi naman lahat ng abogado ay may bayad. Pwede kang pumunta halimbawa sa Integrated Bar of the Philippines, meron silang legal aid. At sa kaso na to, baka dahil ito ay hindi naman property ang pinag-aawayan, kung hindi labor benefits, ay baka naman pwedeng hawakan ng PAW. Okay. Nakuha mo, Kane? Opo. Okay. Actually po, salamat po sa advice na yun. Actually po, attorney, sinubukan ko po yun eh. Nagpunta po ako ng IBP. Tapos sa PAW naman po is hindi po ako qualified kasi po meron po silang parang At saka may trabaho ka. limitation doon sa sahod. May trabaho kasi. Opo. Okay. So baka dun sa IBP. Okay. Good luck sa'yo, Kane. Salamat, Opo. Kane. Salamat. Okay, yan si Kane. Ito naman, si Jenny, 27 years old ng Cebu City. Nag-file ako ng complaint sa barangay laban sa ex-boyfriend ko dahil patuloy siyang nagpapakalat na hindi totoo at mga mapanirang kwento tungkol sa akin. Kabilang ang aligasyon na nakikipagrelasyon sa iba at paggamit ko raw sa kanya para sa pera. May tatlong Minera. screenshot. Ang sabi, Minera ka. Oo. Ano Minera? Gold digger. Minera. Di ba ang Minera? Yan eh. Ano ang Minera? Minera. May tatlong screenshots ako mula sa mga taong sinabihan niya at may mensahe rin siya sa akin na nagsasabing, "That's what you get." Pero wala akong direktang screenshot na siya mismo ang nagkakalat sa iba. Gusto ko siyang patigilin at bawiin ang mga sinabi niya, pero natatakot ako sa hearing at hindi ko alam kung sapat ang ebidensya ko at ano daw ba ang dapat niyang gawin. Ex-boyfriend niya. Kung gusto po ninyong magsampa ng kaso, kinakailangan po ninyo ng abogado. Kailangan nyo rin na ebidensya. Siyempre, kung anong ebidensya ang kakailanganin, yung abogado po ang magsasabi sa inyo. Ngayon, pero kung gusto mo lang siyang patigilin at kayo naman ay magkabarangay, hindi ipabarangay mo lang muna. Baka naman dun sa barangay, Tumigil na siya. Pero kung hindi naman po kayo magkabarangay, wala tayong choice kundi magsampakan ng reklamo. Ng kaso, kinakailangan po ninyo ng abogado. Bakit, alam mo, attorney, ang daming ganyang kaso na nakukuha natin dito sa ating programa. Yung mga paninirang puri, yung mga ganyan. Minsan, sasabihin mo parang maliit na bagay, pero minsan nakakasakit kasi. No, alam mo yung ganun? Alam mo kasi, di ba, pagka tinignan mo yung
psychology niyan, bakit yung ex sinisiraan nitong girlfriend dati niya? Kasi gusto niyang gumanti. So, ganti. So Revenge. bakit siya gaganti? Kasi ang tingin niya ay sinaktan siya. At so kinakailangan niyang gumanti. Sa batas So, hurting na ganyan. din siya, hurting, Yes. hurting. Sa katulad ng mga ganyang klaseng kaso, attorney, I'm sure, no, lahat ng mga huwes, lahat ng mga, pati na yung, I'm sure yung iba, yung mga piskalya, sa dami ng ganyan, parang they take it for granted, parang napepetihan sila sa ganyan. Keso, kay petty, Pero kay they have petty, to, wala they silang have magawa. to- Pag kami nagsampa ng kaso, Ipa-file nila yan. kinakailangan. Wala Hindi, bang ano yun? Sinasabi nila na, bago nila wag i-file. na, kasunduan na lang. Pwede. Kasi merong, maski criminal case, meron din tayong tinatawag na parang mediation. Doon sa mediation papasok yon. Pero kung hindi sila nagkasundo doon sa mediation stage nung complaint, walang choice ang piskal kung hindi isampa yung kaso kung ang tingin niya ay meron siyang sapat na ebidensya para mapatunayan yung inirereklamong krimen. Kasi yun ngayon ang policy sa DOJ. Ano yun? Na kung wala kayong sapat na ebidensyang ihaharap sa husgado para masigurong mapapatunayan ninyo ang inirereklamong krimen, ay hindi tayo magsasampa ng kaso. Sayang lang ang panahon natin. Sasampa natin ang kaso, tapos madidismiss din lang naman dahil kulang tayo sa ebidensya. Ganun na ngayon Dapat ang stand ganon. At nila. saka dapat talagang ganon. Kasi sayang Kung nga wala naman tayong ang ebidensya, sayang ang ating panahon. effort, di ba? Alam mo kasi sa Pilipinas, isang pa lang natin para maharas. Ganon. May ganun. Isang Talagang pa lang ano, natin paghihiganti rin na. Paghihiganti lang din yun. Oh, para naman maharas siya. Well, anyway. Uy, marami sana kayong natutunan Oo, sige. ngayong araw na ito, ha? Kaya lang, Dahil closing na. ako'y marami ring natutunan, ha? Ngayong gabing ito, ha? At sana po ay patuloy kayong makinig sa amin at manood sa amin. Gabi-gabi, alas 7 po yan hanggang alas 7:30 dito sa ating TVUP, Facebook at syempre sa YouTube. Maraming salamat pong muli. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye everyone!